Good day, everyone. This is a place where government representatives discuss relevant and timely issues. This is where Filipino people voice out their concerns. This is our middle ground. Welcome to PIA iTalk. Mahalaga ang iodine para sa ating kalusugan, kaya't napakahalaga rin na may sapat na supply ng iodized salt sa merkado. Subalit, para sa maliliit na salt producers, ang proseso ng iodization ay isang malaking hamon. Sa ilalim ng Act for Salt Iodization Nationwide o ASIN Law, masusuportahan ng gobyerno ang mga lokal na producer sa pag-iodize ng asin. Isang hakbang na magpapalakas sa kalagayan ng kalusugan ng bansa. Today, let's dig deeper on ASIN Law and its impact on Filipino producers and national health with Mr. Reginaldo T. Gillen, Nutrition Program Coordinator and OIC Chief of the Nutrition Policy and Planning Division from the National Nutrition Council. Masustansyang araw mula sa National Nutrition Council. Ngayong araw, pag-usapan natin ang RA 8172 or yung ating tinatawag na ASIN Law. Ano ba yung mga salient features ng ASIN Law at ano-ano yung tinatawag nating Regional Bantay Asin Task Force? Ano yung ating ASIN Law? Sabi ng ASIN Law, nire-require na yung human and animal consumption should be iodized, including processed food and the use of iodized salt. Yung akto na to o yung batas na ito ay nagdideklara na patakaran ng ating Estado na protektahan at i-promote ang kalusugan ng mga mamamayan, i-maintain ang isang effective food regulatory system at mag-provide ng proper nutrition para sa ating mamamayan, partikular sa ating mga kababaihan at mga kabataan. Ito ring batas na ito ay nagbibigay diin ng importansya ng nutritional fortification sa ating mga pagkain bilang prioridad na health program para sa ating bansa. Balikan natin ano ba yung features ng ASIN Law. Sabi dito, all food grade salt for human and animal consumption should be iodized. This should be locally produced, all those imported as well, and those traded and distributed sa mga household at sa mga palengke o merkado. Iodized salt for processed food and in the food establishment. So yun lamang yung dapat pasukan or i-cover nung tinatawag nating salt iodization program. Again, I would like to emphasize that the RA 8172 is a state policy that protect and promote the health of the people, maintain an effective food regulatory system, and provide proper nutrition, especially to women and children. The Act also emphasized the importance of nutritional fortification of food as priority health program for the nation. So in all areas where we have endemic to iodine deficiency disorder, iodized salt should be made available. Local government officials at the provincial and municipal level shall provide the mechanisms to ensure that the enforcement of the law should be carried out through ordinances and public information campaign. So kailangan may malawak at malawig na implementasyon ng programang ito sa pamanguna din ng ating mga pamahalaang lokal o ng ating mga mayor. Ngayon, tinitingnan din natin na yung mga salt producers ay kailangan magrehistro sa Food and Drug Administration or FDA kung saan kailangan i-maintain yung registry ng mga salt producer at manufacturer na minomonitor yung compliance nila sa ASIN Law or dito sa Salt Iodization Program. Kailangan din na lahat ng food grade salt shall be labeled or may tatak na makikita natin yung kanyang katotohanan at accuracy nung sinasabing ito ay may salt iodization na ginawa. Hindi siya para mamislead yung ating mga mamimili o yung ating mga mamayan kasi nga minsan kahit na may label, hindi naman totoo yung laman na nakalagay doon. So kailangan kasama ito sa monitoring na ginagawa or bilang mandato ng ating Food and Drug Administration. So ano naman ngayon yung mga responsibility ng ating mga ahensya? Dito sa batas, itinatakda na yung ating mga food producers and manufacturers
of food-grade salt are required to iodize their salt. Ito yung pangunahing mandato ng RA 8172. Sino ang pangunahing ahensya na kailangang mag-undertake or magpatupad nitong salt iodization program? Ito ay ang Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health. Sumunod dito ay yung ating Food and Drug Administration na responsable para sa pagtatakda ng mga standards na kailangan nilang ipatupad para sa food-grade salt na kailangan ito ay i-monitor yung iodization compliance ng ating mga manufacturer. Ngayon, pag-usapan din natin ano talaga yung papel ng mga LGU bukod doon sa nabanggit ko na. Kailangan i-check nila at i-monitor yung kalidad ng ating mga food-grade salt na ibinibenta sa ating mga merkado. Dahil dito, pangunahing mandato naman ng Department of Trade and Industry ang kanilang pag-regulate at pag-monitor din ng pagbibenta or trading of iodized salt. Pagdating naman sa ating Department of Science and Technology, sila yung may mandato na mag-promote at maglipat ng mga teknolohiya para sa pag-i-improve ng ating salt iodization. And last but not the least, kami sa National Nutrition Council ay maggagampan bilang advisory board sa salt iodization program. Kung kaya't, nasa National Nutrition Council Governing Board din yung tinatawag nating Salt Iodization Advisory Board. Kasama nito, yung mga ahensyang nakikita natin ngayon na miyembro ng Salt Iodization Advisory Board, kung saan ito rin yung mga ahensya na kasapi ng National Nutrition Council Governing Board. Ito ay may trabaho na maglagay ng mga panukala para sa pagsusulong ng salt iodization program at tingnan kung ano ba yung mga nakakapigil para ipatupad ang batas na ito at maglatag ng mga rekomendasyon para ito ay mas maipatupad pa ng maayos. Ngayon, ito namang mga tinatawag nating Technical Working Group on Salt Iodization Program, same agencies na nagkukompose ng ating Salt Iodization Advisory Board, pero meron tayong mga iniimbita na kasama natin mula sa mga salt producers, manufacturers, at yung mga bumubuo ng ating salt industry. So kasama sila sa paglalatag ng mga rekomendasyon, paglalatag ng mga usaping technical kung may problema tayong na-encounter, at ito yung binibigay natin sa ating Salt Iodization Advisory Board. Ngayon, meron tayong tinatawag na mga Regional Bantay Asin Task Force. Bakit tayo meron ganito? Kasi ito yung mga nakalatag sa ating mga rehiyon upang i-monitor at tingnan yung pagpapatupad nitong RA 8172. Sabi ng DOH Exicom noong June 2013, dinidirektahan niya ang Bantay Asin Task Force na gawin itong monitoring sa bawat rehiyon. Kasama nito yung technical working group sa national level kung saan ito naman ay yung reflection ng ating working group sa regional level. Kasama din nito, meron tayong mga local Bantay Asin Task Force mula sa lungsod, probinsya na kasama ding nagpapatupad at nagmumonitor ng implementation nitong RA 8172. Ano naman yung mga function niya para mas detalyado tayo? Una, address immediate bottlenecks that prevents the supply of adequately iodized salt at the local level. Number 2, local monitoring teams for iodized salt that supports the regional office of the FDA in doing the inspections and monitoring of iodized salt. Ngayon, meron tayong tinatawag na bahagi ng trabaho ng FDA kung saan yung pagbabantay ng relevant government agencies, local government, salt industry na merong coordination ginagawa mula provincial, municipal, city level para masustain yung paglulunsad ng ating tinatawag na saktong iodine sa asin or CISA-seal sa ating mga merkado. Ito ay pangunahing monitoring mechanism ng FDA at ng mga ahensya na involved sa implementation ng ASIN Law
kung kaya't kasama dito yung ating mga volunteer workers sa ating mga komunidad, gaya ng barangay health workers, barangay nutrition scholars, na sumusuporta sa buong implementation ng ating batas. Kailangan dito ay kasama sa tungkulin lang i-monitor itong asin law, yung pagbabantay ng compliance dun sa iodization requirement. Ito yung tinatawag na 30 to 70 parts per million na production sales at sa market level, and then yun namang 15 parts per million sa ating mga tahanan or sa household level. Kasama rin dito, ginagawa ng ating monitoring team sa baba ay yung pagtingin sa mga merkado, sa mga port of entry, sa ating mga bakery at mga food establishment at maging sa ating mga households. Kasama rin dito yung tool na ginagamit nila kasi para mas epektibong mamonitor yung ating mga asin at yung implementation ng batas ay yung pagkakaroon ng ating mga WYD iodine checker, no? At ito yung ginagamit habang ang ating mga partner ay nagsasagawa ng monitoring sa ating mga lokalidad. Ano-ano naman ngayon gusto kong ibahagi sa inyo yung mga ongoing initiatives ng National Nutrition Council para ipagpatuloy ang implementasyon ng ating batas sa asin law dito sa ating bansa. Nagkakaroon tayo ng regular monitoring ng ating mga Regional Bantay Asin Task Force sa bawat 16, 17 rehiyon ng ating bansa para gawin ang monitoring nitong asin law. Ito ay sa pakikipagtulungan ng iba't ibang miyembro ng Regional Bantay Asin Task Force. Pangalawa, nagkaroon tayo ng mga salt monitoring. Recently lang, dito sa ating mga ibang piling lugar, sa Region 10, sa mga merkado nila, at sa mga piling lokalidad nitong ating bansa. Kasama na nga itong Region 10 or yung Northern Mindanao. Particular doon sa El Salvador City at Upol, Misamis Oriental noong nakaraang 19 ng Mayo. Sumunod din dito, nagkaroon din tayo ng retooling ng ating mga partners patungkol do sa paggamit ng WYD iodine checker kasi ito ay mas updated na mga gamit na nagiging pamamaraan natin para mas epektibong mamonitor yung compliance doon sa ating salt iodization. Number 3, meron din tayong mga wino-work out ngayon sa ating DOST ITDI na Memorandum of Understanding kasama ang DOH at NNC para sa provision ng WYD reagent sa ating mga rehiyon at sa mga LGUs nationwide na libre galing sa DOST One Lab. Kasi itong reagent ay napakahalagang elemento na ginagamit sa pag-monitor at pag-check kung tama ba yung compliance ng ating mga merkado at ng ating mga manufacturer dun sa tinatawag nating asin law. Pang-apat, magkakaroon din tayo ng promotion at advocacy at iba-iba pang IEC materials para ipagpatuloy pa at palawakin yung ating kampanya para sa awareness on the asin law at yung kahalagahan ng pagsugpo sa iodine deficiency disorder. Ito yung patuloy na paggamit na nung ating tinatawag na CISASIL, no? And then itong NNC-NCR, ito po mga kasama natin dito sa National Capital Region, Metro Manila, nagkaroon sila ng mga IEC materials na ang kanilang mga panawagan ay goiter sugpuin, isip patalinuhin, iodized salt gamitin, asin na may saktong asin, iodine sa asin ay gamitin natin. So ito lang po at maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ano ba yung ating kalagayan sa thyroid health at yung ating iodine deficiency disorder. Muli isang masustansyang umaga mula sa National Nutrition Council. The Asin Law's passage marks only the beginning. The real challenge depends on strict and consistent implementation, reaching down every community. Achieving the right amount of iodine for all Filipinos isn't just the job of government agencies. It's our responsibility as citizens too. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na PIA iTalk. Mabuhay ang bagong Pilipinas!